May magandang balita tayo ngayong araw, guys. For sure, matutuwa din kayo. Siyempre, natuwa ako nung nalaman ko to eh. Sabi dito sa balita, hindi na ako makapag-antay. O, sige na, ibabalita na natin. Malacanang, winalis, mga bata ni Digong. Paano ba naman kasi guys, medyo basura na ata, kaya kailangang walisin. Tama nga naman yun, di ba? Kapag basura na, linisin. Kasi nakakapagdulot yan ng air pollution, sakit, poison, madami pang masamang naidudulot yung basura. Kaya habang maaga pa, linisin. Ay, lalo na pag nagkakalat na, 'di ba? Kaya nga yung Malacanang marunong din mag-separate ng nabubulok sa hindi nabubulok at bulok na bulok, 'di ba? Nabubulok, hindi nabubulok, bulok na bulok, 'di ba? Kailangan ng i-separate 'yan. Ching! Ching! 'Di ba? Good sa Pangulong PBBM. So, ano ba, Mima, yung reaction mo dito? Abay, tama lang naman ho na linisin yung mga taong yan. Yan ho yung best action na ginawa ho ng ating presidente ngayon. Kasi imagine, baka malay mo, 'di ba? Nandiyan yung mga mimusang marites, nagkakalat ng fake news, 'di ba? Sila yung mga spy. Oh, dapat tanggalin yung mga yan kasi pagpatuloy pa yan, sila din yung sisira diyan sa loob ng Malacanang at lalason sa isipan ng mga tao, lalo na kapag nakarinig ng chismis, ibabalita dito kay Diggs, ibabalita sa mga bayarang vlogger, 'di ba? Kaya tama lang, goods yan, good job. Pagpatuloy mo yan, Pangulong PBBM, lahat ng mga kalat, linisin, 'di ba? Yan naman talaga yung goal dito sa ating government. Maging malinis, maging bago, refreshing. Tama, mga minamahal? Agree ba kayo? Siyempre, agree kayo sa akin. Tama nga naman. Anyway, ito yung sa ano isang balita, yan English. Duterte appointees acts unceremoniously. Mali nga yung term na ginamit na unceremoniously. Dapat nga, kung sa totoo lang, di ba dapat magpasalamat sila eh. Kasi, dapat nung pagkapasok pa lang sa eksena ni Pangulong Bongbong Marcos, pagkababa pa lang mismo ni Digong, dapat yung mga appointees ni Pangulong PBBM, lahat binago eh. Kaso, pina-extend pa sila ng 1 year, dapat magpasalamat pa nga sila. Kahit binalis sila, dapat may pasalamat pa din sila. Kasi, in-extend sila ng 1 year na dapat sana, itong sa katungkulan ng ating Pangulo, di ba, dapat yung mga new appointees 6 na taon. Ang nangyari ngayon, mukhang magiging 5 taon na lang. Pero anyway, desisyon yan ho ng ating Pangulo. Baka malay mo, binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng tsansa, pero mukhang hindi ata nagbago kasi guys, syempre magiging loyal yan yung mga na-appoint na yan, yung in-appoint ni Digong. Yung mga appointees na yan, ang master nila yan, si Digong. 'Di ba? Kasi si Digong ang nag-appoint sa kanila. Sabi nga nila, 'di ba guys, you cannot serve to master. Anyway, basahin na natin. Ang dami palang intro ni Mima, humaba na. So, sabi dito guys sa balita, Malacanang winalis mga bata ni Digong. Sa pool ng Sibakan na ipinatupad sa Malacanang ang mga opisyal na close. Close ba? Close, mutual, mga dikit, 'di ba? Umano kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kay Diggs. Ayon sa source online ng News Politico, 8 matataas na opisyal ng gobyerno ang kasama sa mga pinatalsik sa kanilang mga pwesto. Kumbaga, shink! Wishink! Tama nga naman, di ba guys? Kapag hindi na nakakabuti, tama naman yan na walisin. Kesa naman na nandyan yan, pabulok ng pabulok yan. Alam nyo guys, sa isang prutas, kapag yung prutas fresh, tapos idinikit mo sa bulok, yung katabi niyang prutas na fresh, nagiging bulok din. Kaya dapat i-separate. 'Di ba? Kasi ang bulok, kusang nahuhulog yan. Anyway, sabi pa dito, tinukoy sina National Coast Watch Council Secretary, Executive Director at Undersecretary Edmond Tayaw at Under Crisostomo Beltran ng Presidential Management Staffs or PMS na kabilang sa mga sinibak ng Malacanang.
Kasama pa umano sa mga sinipa sa kanilang mga pwesto sina Assistant Executive Secretary Margarita Yu, Assistant Executive Secretary Jane Rechigigayon, Presidential Complaint Center PMC Director James Mabilin, Malacanang Record Officers Director the 4th Zenny Ferolino Ednad, at Director the 3rd James Jupiter Aguilar, at Anti-Terrorism Council Program Management Director Generoso Bolina. Medyo madami-dami pala sila na sibak, guys. Kasi, alam nyo, once na nakaamoy na si Pangulong PBBM at yung kanyang pangamoy, syempre alam naman natin na matalas yan. Tapos yung mga kilos nila ay ganun pa din, wala pa din pinagbago, dapat na yung sibakin. Pero sa totoong istorya, guys, dapat silang magpasalamat pa nga kasi dapat noon pa yan sila tinanggal. Pero nilagyan lang ata ni Pangulong Bongbong Marcos ng extension habang hindi pa ata siya nakakahanap ng taong fit sa trabaho na yan, 'di ba? Or sa pwesto na yan. So pina-extend sila. So ang akala naman ata ng ating Pangulo makakabuti sila, pero parang ang nangyari ba, guys, parang nakasama pa, 'di ba? Kaya tama lang naman natanggalin 'yan. Kasi imagine pag magpapatuloy pa 'yan, sila 'tong mga mimosang marites dito kay Digong. 'Di ba, kung ano-ano nang chinichismis. Ito namang si Digong na to, tama lang naman na natanggalin yung mga appointees niya kasi wala naman din tong tinulong kay Pangulong PBBM. Kung imagine yun, nung campaign period, anong sabi ni Digong? Si Pangulong PBBM meron daw kargada. Bukod sa merong kargada, bukod sa nagkukukin daw, tinawag niya pang weak leader. O, tingnan nyo, may weak leader ba na pinatanggal yung barriers doon sa Bahaw de Masinloc nang hindi natatakot at sa paninindak nitong mga Chinese? Ba, weak leader ba yon ng ating mga mangingisda kahit papano, nabigyan niyang kasiyahan at, di ba, natanggal yung tinik sa dibdib? Talaga nga naman itong si Diggs. Di ba? Tama lang, kasi wala naman silang good communication ni Pangulong PBBM, bagkus bigay lang ng sama ng loob. Kaya, alisin yan, kasi itong mga mimosang marites na to, sila to yung mga gawa-gawa issue ba? Anyway, sabi pa dito, wala pang kumpirmasyon tungkol daw dito sa Malacanang, pero naririnig na ito ng mga news online. So dito naman sa kabilang balita, the Office of the President recently sacked 13 officials that former President Rodrigo Duterte appointed the Executive Department people familiar with the matter said over the weekend. So binanggit ko na nga sa inyo kanina, kay Ferolino, Mabini, Executive Secretary Gigayon, yan yung mga pinatanggal. So, 13 to 30 appointees were simply verbally informed that they were transmitted from their jobs Friday 2019. Several insider told Daily Tribune. So, yung Daily Tribune, meron ding source sa loob ng Malacanang at itong Brigada News, kung tama ba ako, tabloid ba ito na Brigada News. So, anyway, isa lang, magpugay tayo, wag na minamahal. Winalis na yung mga kalat. Good, so, yan. So, huminga na ho. Nabunutan na kahit papano ng tinik. Di ba? Ang Malacanang laban sa mga masasamang espiritu. Anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Malicia, at nagbabalaglat para sa ating panibagong video.